Kumpirmadong dadalo si Vice President Sara Duterte sa meeting de avance ng PDP laban sa Maynila, ang kaisa-isang kampanyang aktibidad ng partido na kanyang sasalihan ngayong halalan. Ayon kay VP Sara, nakumpleto na ang kanyang campaign schedule nang magpasya siyang sumuporta sa mga senatorial candidates ng Duterte kasunod ng kontrobersyal na pagkaaresto at pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Wala pa akong schedule sa kanila except yung meeting de avance sa Manila dahil noong nag-decide ako na makampanya para sa mga senators ni President Duterte, noong dinala siya sa The Hague, tapos na yung schedule na ginawa ng PDP. Hindi na siya pwede pagbuhin dahil nakahanda na lahat ng mga tao. So ang napag-usapan namin ng Secretary General ng PDP, si Attorney Wendell Avisado, is that doon ako sa meeting de avance sa Sali. Walang tigil ang pag-iikot ni VP Sara sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ikampanya ang Duterte na naglalatag ng matinding puwersa sa gitna ng umiigting na tensyong politikal. Nitong manakarang araw, abala siya sa pagbisita sa mga probinsya. Pinatitingkad ang suporta sa mga kandidato ng oposisyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, matapang na sinagot ni VP Sara ang naging pahayag ng Malacanang na walang planong pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Ang mga tao na lang ang pasagutin nila at dapat na nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Una-una sa akin, sa impeachment at sa pag-kidnap nila kay President Duterte. Kung tanungin nila ang mga tao, maiintindihan nila, naiintindihan ng mga tao at napapakita nila yun sa galit nila ngayon. Sa gitna ng tensyong politikal, nananatiling matatag si VP Sara. Mahigpit na nakasuporta sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at sa mga kandidatong tinitindigan ang prinsipyo ng kanilang pamilya. May kuha lang kami ay sinanggi ng Malacanang na may kinalaman sa politika kapag bumita ng 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi ni Castro, walang kinalaman at pag sa mga malapit na halalan, wala rin timing ang pagbibigyan ng ayuda. Reaction lang. Oo. Sinabi ko na yan na doon din sa Negros, di ba? Ano bang expectation natin sa lalabas na sa bunganga ni Castro? Basta Castro ang apelido. Dalawa lang yan. Claire Castro, tsaka sino yung isa ba? Franz Castro. Franz Castro. Oo. Ito nang Same ano? Saan eh? Ano ba? Franz. Franz Castro. Claire Castro. itinanggi rin ng Malacanang na itinanggi nila na planado yung plano nilang pabagsakin ng mga Duterte. Reaction po. Ano daw? Itinanggi nila na planado daw ang pabagsakin ng mga Duterte. Your comment po. Nakikita nila. Tinanggi po nila ang Malacanang na hindi raw planado ang pagbabagsak ng mga Duterte. Okay. Ang mga tao na lang ang pasagutin nila at dapat nakikita na nila ngayon kung gaano kagalit ang mga tao sa ginawa nila. Unang-una sa akin, sa impeachment at sa pag-kidnap nila kay President Duterte. Kung tanungin nila ang mga tao, maiintindihan nila, naiintindihan ng mga tao at napapakita nila yun sa galit nila ngayon. Kaya yung sa kamay mo, yung endorsement mo. Ano ba yun? Yes sir, na meron tayong videos na lumabas. Ako at si Camille Villar at ako at si Senator Amy Marcos. Sir Leo? Di ba marami pa kayo endorsement na local candidates mo po? Katong diri, kaganina, sa listahan na One Bohol for Good Governance. Last question, Judge. One Bohol for Good Governance. DP, ano daw, kaya maraming nagtatanong, kailan po ba daw kayo sasali sa PDP rally? Wala pa akong schedule sa kanila except yung meeting de avance sa Manila dahil noong nag-decide ako na makampanya para sa mga senators ni President Duterte, noong dinala siya sa The Hague, tapos na yung schedule na ginawa ng PDP. Hindi na siya pwede baguhin dahil nakahanda na lahat ng mga tao. So ang napag-usapan namin ng
Secretary General ng PDP, si Attorney Wendell Avisado, is that doon ako sa meeting de avance sa Senate. Thank you. Thank you. Salamat.